Para po sa ating homemade tinapa, ito po ang ating mga gagamitin. Galunggong, o pwede naman po tayo gumamit ng ibang isda gaya po ng tamban, asin, o pwede rin po natin gamitin patis at syuete, at ito po ang ating wood chips. Para po sa ating homemade tinapa ay ang napili namin isda ay galunggong. Atin lang po itong linisan kahit hindi na po natin tanggalan ng hassle. Kung sa ating ingredients, ay kailangan natin ng 200 grams na asin, 1 cup na patis, po ay ilalagay na natin ang asin, at ibababad po natin ito sa 30 minutes kada sides. Gagamit naman po tayo ng patis. Ilalagay po natin ito sa galunggong kada 1 kilo po. At saka, ibababad natin ito ng 1 oras, 30 minutes kada sides. At sa paggawa po ng ating homemade tinapa, gagamit po tayo ng lumang kaldero at lumang sangkalan sa inyong bahay at barbecue stick. Ang gagawin lamang po natin dito ay ipapatong ang mga barbecue stick sa ibabaw ng sangkalan at pupunuin po ito at itatay. Ito po ang magiging resulta kapag inyong natapos. Ngayon, ay ipapasok po natin ito sa loob at magsisilbing salansanan ng ating isda. At para ma-achieve ang ating smoky flavor ng ating isda, ay maglalagay po tayo ng wood chips o pinagkataman ng kahoy. Ilalagay lamang po natin ito sa loob. At ilalagay ang magsisilbing salansanan ng ating isda. Kapag tapos na natin i-marinate ang ating isda, i-steam natin ito ng 10 minutes over high heat. Katapos ng 10 minuto, ililipat na natin ang mga isda sa ginawa nating salansanan. Tapos natin siyang palamigin para ma-achieve ang kulay ng ating tinapa, gagamit tayo ng anak. Pagkatapos natin pahilan ng ating isda, maglalagay na tayo ng pinagkataman ng kahoy. Tapos na nilagay yan, ilalagay na natin ang ating isda. Naman na natin ang ating isda sa loob ng 25 minutes gamit ang medium heat. At huwag natin kalimutan na takpan ito. At iwasan po natin buksan-buksan ang ating isda. After 25 minutes, ito na ang ating homemade tinapa.